Grabe na talaga nangyari sa bansa natin. Isang mandarambong tutulungan ng isang magnanakaw. Tapos ito pa yung pinakamalupit. May nagko-comment. Salamat BP Sara. Tulungan niyo po si Diskaya pakalabas makalaya. Grabe, no? Hindi niyo ba nakita nangyayari? Yung mga Diskaya, di ba? Dahil sa flood control yumaman. Alam niyo ba kung anong taon sila yumaman? Nagsimula noong 2016 hanggang ngayon 2022, 25. Di ba? Mga daming mga ghost project. Tapos sasabihin nyo, salamat BP Sara, suportahan nyo po si Diskaya makalabas, makalaya. Nakuha niyo yung point ko? Ganun na ba talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Walang masama kung susuportahan si Sara Duterte. Alam na natin magnanakaw yan, ang darambong, ang hilig magmura, magbanta. Tapos ito pa, itong si Diskaya, sasabihin nyo tutulungan. Anong klaseng Pilipino kayo? Di nyo ba alam kayo nagbayad ng mga tax? Isa kayo sa mga nagbabayad ng mga tax, ng mga DDLs kayo. Ninanakaw ni Diskaya tapos tinutulorit nyo yan. Abay, gising naman kayo pag may time. Magnanakaw yan. Sanay na ako dito kay Sara, magnanakaw talaga yan. Hindi na mabago yan kasi kayo, wala na, sarado na isip nyo. Tapos ito, dadagdagan nyo pa si Diskaya. Harap-harapan talaga yung pambabasto sa ating mga Pilipino, di ba? Alam natin si Sara Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, sangkot sa mga ghost project, di ba? Kaya nga nakulong di ba? Kaya nga kinakasuhan na kung saan-saan di ba? Yumaman sila sa panahon ng mga Duterte 2016 hanggang ngayon 2022, yan talagang limpak-limpak, paldo-paldo ang mga kinikita ng mga yan. Ikaw ba naman hindi kikita ng malaki? Wala namang ginagawang proyekto. Ito yung kontraktor na talagang salbahe, talagang number 1 kontraktor talaga na. Kaya pagtatanggol ni Sara Duterte, kasi yun nga, kasama na kumikita ang mga Duterte dito sa Diskaya na yan, di ba? Alam ni Duterte ang ginagawa ng mga mag-asawang Diskaya, pero pikit mata, no? Kaya nga walang nakasuhan sa panahon ni Duterte, di ba? Alam niya merong ghost project, alam may problema sa DPWH, di ba? So wala. Pati din yung sekretary ng DPWH that time, si Mark Villar, yan, kumikita din, limpak-limpak din. So harap-harapan na ninanakawan yung bayan natin, ng mga pondo ng bayan natin sa flood control na yan. So ano nangyari? Wala, baha pa rin. Di ba? Katulad kay Pulong, 51 billion hanggang ngayon baha pa rin sa Davao. Imagine mo yun, 51 billion. Samantalang yung ibang 3 billion, ang dami nang nagagalit, gusto na imbestigahan, pero yung 51 billion wala pa rin. Yun yung mahirap sa panahon natin ngayon. Wala, hindi natin alam kung sino matitino. Tapos ito, Diskaya gusto tulungan ni Sara. Di ba? So doon pa lang obvious na magkakilala na talaga itong mga ito, magkasabwat na talaga. Kasi kung ikaw Vice President, alam mo itong mga taong ito, no? Kaya nakulong dahil may kaso. Dahil nambudol siya ng bayan, no? Pera, no? Nagnakaw siya ng pera ng bayan. Diba? Yun yung galing sa tax. Tapos tutulungan mo pa siya makalaya. So ano ibig sabihin nun? Bakit? Dahil isa ka rin nagnakaw ka rin sa DepEd, sa OBP. Kaya nga magkapareho nga kay Sara nga magnanakaw. Kaya nga may kantang Sara magnanakaw, di ba? Wala lang boses. Yun yung point ko dito. Obvious obvious na niloloko tayo ng mga taong ito, mandarambong, congressman, mga senador, di ba? Ayun ang mahirap sa atin. So malabo aasenso ang bansa natin, no, sa Pilipinas. Kung may mga ganitong politiko, ganitong kontraktor, no, wala mangyayari sa bansa natin. Hindi uunlad, kawawa. Tapos gusto nyo pa paupuin yung mga Duterte uli. Ay nako, kawawa bansa natin, promise. Kaya tayo mga botante, tayo ay mag-isip-isip din. Kaya lang wala social media pa rin, mga Duterte pa rin talagang, alam mo yun, handa silang magbayad, handa silang pumatay, handa silang manira ng tao para makabalik ulit sa pwesto. So hindi natin alam hanggang kailan aayos yung bansa natin, hanggang kailan uunlad yung bansa natin. Napapag-iwanan natin sa mga kapit bansa natin sa mga kapwa Asian country natin, napapag-iwanan ng Pilipinas dahil sa daming mga korap. Ito para sa akin lang, pray ko lang pag mawala itong mga Duterte, then kahit papano tatahimik yung bansa. Hindi man basta-basta na wawala yung corrupt na yun, pero kahit papano ma-maximize o minimize yung mga
pagnanakaw na yan, no? Kasi anong muna yung mga Duterte, maka-influensya eh. Yung mga ninanakaw nilang pera, yung gagamitin pang influensya, pang bayad sa mga troll, pang tigok sa mga kalaban nila, yan yung mahirap sa atin. Walang hustisya talaga. Tama lang si Digong dinala sa ICC kasi sa Pilipinas walang hustisya. Di ba? Tulad ni Sara, obvious na impeach na sa Kamara. Ngayon wala, ligtas. Panibagong impeach na naman, sa tingin nyo ganun nakadali? Pag may pera ka, ma-influensya ka sa bansa natin, sa Pilipinas, wala. Lusot na lusot. Pero yung mga mahihirap, wala, kulong agad. Magnakaw ka lang ng isang candy dyan, ikukulong ka agad. Yan ang mahirap sa atin. Pag ma-influensya ka, laya. Di ba? Tapos tatakbo pa, manalo pa. So yun lang, mga idol. Wala talagang kwenta yung mga natin, mga politika dyan. Pinagtatanggol pa yung mga kapwa magnanakaw.